What's up, Night Owls? Welcome to the 7th episode of Real Talk Podcast. Blake and I are back. Episode 6 na kalagay. Yes! Nandito na naman po kami. So let's talk about life just like the old time. No fucking, this is Real Talk Podcast. Of course. And maraming salamat sa aming sponsor for today's episode. Medyo, ano siya? Hindi ko kasi alam kung paano siya papasalamatan ngayon eh. The emotional. Emotional ate Jackie. Yes. Pero of course, maraming salamat ate Jackie. Syempre, salamat din sa hindi po yung kumpanya nito, pero magpapasalamat lang ako sa iniinom ko ngayon. Yes, salamat kay Lighty. Oh, di ba? Right. Kay Lighty. Never tayong ginutom ni Lighty kahit na nung mga struggle days. Correct. So before we dive into the main topic of this week, magkamustahan muna tayo at pag-usapan natin ang mga usapang bayan. From our FYP to yours, no more beating around the bush. This is Sachulan. Papipiliin kita ngayon. Good news or bad news? I always start with the bad news. Oh, talaga? Para good news yung dulo. Okay. Parang pag nanood ka daw ng horror, kailangan mo sundan ng medyo light mood after. Talaga ba? After mo manood ng horror, kailangan manonood ka ng White Chicks. Mga ganon. Yung pampabasag lang siguro. Pero ako, never ako nanood ng horror kasi. Okay. Umpisahan natin ang usapan ng bayan. Unang-una, malungkot na balita. Yes. Isang overseas Filipino worker nakakauwi lang mula sa Kuwait ang nasawi sa loob ng bus habang pauwi sa Dumaguete, Negros Oriental. So ito, nasa balita na naman to, yes. Bes, di ba? Kinilala siya bilang si Miss Wilma na inatake daw umano sa puso o yung cardiac arrest habang nasa biyahe pa siya. Hindi ito yung usual na OFW na na-repatriate ha. Ito yung na-complete na niya yung kanyang contract sa Kuwait at ito talaga, welcome home na siya, kabayan. So, ang nangyari daw, kakaloka, from Kuwait, dumaan siya pa Japan. From Japan, connecting flight to Manila. From Manila, domestic flight to Cebu. And then sa Cebu, siguro nag-taxi or nag-ano pa siya papunta doon sa bus station going to Dumaguete. At sumakay pa siya from Dumaguete going dun sa kanyang hometown, but apparently doon na nga siya natagpuang walang malay and eventually patay na. So it's kind of sad, no? Kasi you know that she's going home for the family. Kasi actually there was a vid na kasama doon yung the police were counting yung money niya, parang umabot ng 17,000. Parang this is a sad struggle for a lot of OFWs actually. Alam ko yung feeling ng mga taong yun na pumupuno ng box. I don't know if you remember yung kay Vice, yung The Breadwinner. Yung naglalagay sila ng mga gamit. Alam kong joy ng mga OFW yun. And this time finally, uuwi na sana siya. However, it is really saddening. So, we feel your struggles. Alam namin marami kaming mga pangalan nito, mga subscriber and listeners na nasa ibang bansa, nag-work, yung iba OFW, yung iba have already stayed there. Pero alam naman namin na may mga ties pa rin kayo sa Pilipinas. And you know, in Matt Summer TV, we value lahat ng efforts nila. Even nga hindi nga sa atin eh. May mga efforts sila sa atin which we're really grateful for. Pero yung value, yung effort nila rather for their families, for their respective families. So, ingatan pa rin po talaga natin ang ating health and saludo po kami sa mga OFW. Sana isolated case na to at hindi na maulit. Kaya nga para kasing actually para siyang plot sa isang parang telenovela, parang isang sad drama story, but let us not romanticize what just happened. I think this is more of a systematic issue. Gusto niya siguro makatipid. Oo. Like, talagang sobrang daming connecting flight. Actually, we've experienced that, di ba? Ikaw, parang you had this one time wherein, I think that's May, para makauwi ng Pinas, since sobrang mahal from Singapore directly to the Philippines. Parang ang balak mo sa akin, dadaan mo ako sa Malaysia. Oo, para lang makatipid. Kaya nga apparently, hindi rin pala makakatipid masyado, konting-konti lang. Tapos tayo, di ba, parang sometimes, this is a transport issue po ha. Kasi sanga-sanga yung problema eh. Of course, yung why do we need to work abroad for our family?
in exchange of your well-being and health sometimes, 'di ba? Physical and mental. Oo. Pero ito kasi yung para ang naka-highlight sa kwentong to, yung masama na yung pakiramdam daw niya talaga, yung journey niya masama na yung pakiramdam niya, and eventually feeling ko yun yung nagtuldok ng buhay niya. Makikita mo talaga hindi ka ba mai-stress doon sa binyahe mong ganun. True. 'Di ba? Hindi totoo yung makakatulog naman ako sa biyahe. Iba pa, may pagod pa rin ang tulog sa biyahe, sa totoo lang. Parang there are a lot of instances na yung pagdating mo dun sa lugar na yon, nakatulog ka naman pero pagod ka. Nasa biyahe ka kasi. So it's really far from yung nandun ka pa sa ano mo, sa talagang sa kama mo. As much as possible, I know hindi siya always applicable for everyone. Pero kung minsan kung kaya mong ipahinga, you take that time, you take the opportunity to rest. Oo. Before tayo pumunta dun sa usapan, do you remember you asked me a few months ago, Matt, ano ba yung, kasi isasama mo yung mommy mo, sasama mo yung cousin mo na buntis, ano ba yung travel na hindi masyadong matagtag or yung hindi, yung in terms na hindi masyadong kumbaga stressful na ano, 'di ba? Nirecommend ko nga sa Bohol. I'm not actually blaming yung Cebu ha, pero medyo may katagtagan yung biyahe talaga from Cebu. Napapansin mo, pupunta kang South, Cebu, North, Cebu, or kahit saan pa man, medyo stressful yung biyahe. So, eto, addressing to all our infrastructure projects siguro, even the roads. Yes. Kailangan natin ng matinding improvement. Do you know why Philippines is so beautiful? Sobrang ganda ng bansa natin. Pero hindi tayo pinipili ng turista. Sobrang hirap puntahan ng mga isla natin. True. Sa totoo lang, ang mahal. Actually, imagine mo going to Siargao. Umaabot ka na ngayon ng 20,000. Correct. Which is like a round-trip flight. Mas mura pa siya sa round-trip flight to Japan at times. Actually, sa KL din, lalo na mga dyan sa Malaysia, even sometimes Hong Kong, pag mura talaga yung mga flights. Anyway, ang mahal mag-travel sa bansa natin, hindi maganda yung kalsada, more, baka feeling ko ginagawa yung kalsada, matagtag yung travel. Tapos yung connectivity, hindi rin ganun ka ganda, di ba? Exactly. Anyway, ngayon balik na tayo noon sa topic na ko. Let's redefine success. Ang success kasi nito mga OFW talaga mabasa yung pamilya nila. Pero I think we need to redefine it na ang success talaga matapos mo na may dignidad yung trabaho mo, na healthy ka, makakauwi ka sa bansa mo, at ma-enjoy mo yung pananatili mo dito from your hard work. So nakikiramay kami sa pamilya ni Miss Wilma. Sana magsilbing aral talaga to. Yes. And hindi naman magiging enough talaga yung tulong ng OWA, but I'm glad na mag-reach out sila sa family to extend some help. Well, anyways, on the brighter side ng ating FYP, ang sa true lang, katatapos lang po ng ating recent na eksena, which is My Network. From the network of the Kamuning Network. Kamuning Network, yes, the GMA Gala 2025. Yes. Mga kapuso, magdiwang. As a lifetime kapuso. Yes, magdiwang tayo mga kapuso. 75 years na tayo. Congratulations pala sa GMA sa 75 years ng kanilang kumpanya, ng kanilang network. At talaga namang number 1 sila, undisputed. Walang silang kalaban. Wala silang matinding kalaban. Pero anyway, eto ha. As someone na nabuhay sa panahon ng matinding bangayan na doon talaga make or break ang labanang to. Kailangan papanig ka kung kapuso ka or kapamilya ka. Hindi pwedeng yung isang channel lang ang pinapanood mo. Oo. So parang ikaw noon, may mga nakakaaway ka bang kapamilya noon? Diyos ko, hard. As in, siguro, pamilya ko na din kasi talaga is kapuso. Yun kasi malakas ang signal dito ng kapuso. Sabi nila. Nandito rin naman ako sa Metro Manila. So, both naman. Nakakapagtaka talaga. Sa probinsya, ang malakas, ABS. Kasi ang lawak ng reach nila. Pero sa Metro Manila, nung mga panahong yun, mas maganda daw ang signal ng GMA sa, yung mga baron antena pa to. Well, hindi. I mean, apart from that, yung family ko din kasi. Talagang diehard. Parang ang lolo ko, diehard Hinebra. Parang ganun. So talagang kung ano yung si mami mo hanggang ngayon, diehard kapuso yan. Anak niya si Alden Richards. Ganun. Magbukawain si Alden Richards. Pero nakanta ba siya ng umiyak yun. Naniniwala siya may anak sila ni Mami? Wala naman. Hindi naman siya. Actually, hindi. Ang katrabaho ko kasi naniniwala. Pero
ano pangalan nito? Super diehard ka. Itbulaga siya. Ngayon, wala nang Itbulaga sa sa GMA, di ba? Showtime na. Showtimer ng lola ko. Kilala niya na siya ka-loyal sa GMA, Yes. hindi necessarily sa TVJ or what. Ang family namin, to the point na sumama yung loob ng pamilya namin kay Angel Locsin. Nung lumipat siya ng network. Nung 2000, alam namin yun. Love na love namin si Angel, pero nung lumipat siya, parang hindi na. Ganon talaga. Ganon ka rin kay Regine. So, ganon din ang family ko kay Actually, Regine. totoo. Pag lumilipat din ang mga kapamilya nun sa Kapuso, talagang ang ganito yung ano ko nung kay Julina Magtangal. Malalaos ka rin. Ganon. Ganon. Pero, Diyos ko, petty fight lang normal naman. fan naman yan. But, I mean, going back to the topic, so GMA Gala, attended din ito ng ating mga recent PBB housemates. Oh my God! Sino best dressed male mo? Isa lang for the PBB. Ito na ang best dress ko, pero hindi ko lang naman nakita yung lapel. Si River, parang nagandahan. Parang ang ganda. Tapos, actually, ang ganda rin nung kay Brent eh. Gusto ko rin yung kay... Actually, sila lahat. Hindi, isa lang. Best dress for both, male and female. Male lang, male muna. River ako. Okay. Ako, I love River, but it's for Ralph. Ang ganda ng brown niya. Ayan. Grabe. As in, like, parang nanginig ako dun sa linis ng brown niya. Tapos sabi ko, shit, sobrang atake. Well, sa female. Sa female, Yeah. bibigay ko kay Mika Salamanca. Ay, same time, Mika Salamanca. Pero ito naman, in between, ang ganda. Scene stealer talaga si Esnir. Actually, oo nga. Ang ganda To rin. be fair, hindi, is near for the LGBTQ. Actually, ang daming maganda kahit si maganda rin talaga. Actually, mga PBB Pero collabs. sa totoo lang, madaming Ang mga gaganda shuvistans ang na-disappoint sa suot niya. Medyo underwhelming. Yes, For me. underwhelming. Nagulat din ako actually sa Pero suot kung niya. accessory niya si Anthony, Oo, parang wala na. Okay na yun. Parang tinalo na rin ang lahat. Grabe. actually, And, may kwento yung kay Shuvi eh. This is the first time daw na magsusuot siya ng gown na ginawa para sa kanya. oh. Yung mga previous daw niya na gala, parang wala siyang gown. Sorry, I have to mention this. Mac Tumang yung suot ni Charlie Fleming. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Grabe. It's just that yung kay Mika, sobrang flawless kasi na yung mga white na, I don't know if you call them feathers, pero parang bias kasi ako sa feathers and crystals True. eh. Yung kay Charlie, maganda yung kay Charlie, don't get me wrong. Hindi lang ako mahilig sa butterflies, but ang ganda-ganda ng suot niya. Pwedeng one episode na talaga yung parang meron tayong mga Rules, review ganun tayo. rules. What can you say about dun kay Carla Abellana, yung kanyang yellow parang Beauty and the Beast gown? That was okay Tas for me, sobrang- pero ang pinaka-the best sa akin was class talaga. Kung hindi PBB Houses sa pinag-uusapan, Marian Rivera. yes, Yung, iba yung class. black lace niya na parang, shit, Marian. Ay, ano masasabi mo dun sa graduation ng mag-ina? Oo nga, mag-inang Clarice at Will. Naloka ako. Tapos, mga tarantado yung mga Wikla fans, inedit ng ten. Yung talagang graduation march. Anyway, ang cute. Yeah. Parang, alam mo, nakuha kong feel dun talaga. Hindi kailangang love team ang mamayagpag sa PBB. Sometimes Exactly. talaga yung parang family talaga. Relationships. At nararamdaman ko yung pagmamahal din talaga nila sa isa't isa. True. In fairness talaga. Anyway, before natin ito tapusin ng roast na to, what can you say about the reveal of Ai de las Alas? Kasi, dapat naman di na siya nag-reveal kasi hindi naman sa Quezon City ginawa. Correct, sa Mario. Sa Quezon City kasi daw, persona non grata siya. Kaya nagtago muna. True rin Pero, naman. ayun, to each their own, kanya-kanyang atake lang. Pero ako naman kasi we know a lot of things you can say about Ai. Siguro lang, ang trip ko lang talaga sa kanya, dead skin siya sa sasabihin ng tao. Ay, ako, actually, I love Ai. Yung tanging ina niya, pinanonood ko yan sa sinehan. And then, nire-respeto ko rin siya bilang As an comedian. artist, yeah. But yung mga recent issue niya, syempre, ang dami ng issue. Yeah. Just to be fair. Pero yung, may mga issue siya na parang tagilid ako sa mga paniniwala niya. Regarding that, I mean, yung sa mga suot niya, sa mga performances niya sa The Clash, parang... Sa una, okay. Pangalawa, okay. Parang minsan it can get pero yung suot niya parang sabi ako ang give ko na lang doon kay Ai. Sige, kung trip mo 'yan. Pero yun lang yung i-commend ko sa kanya. She's brazen to wear what she wants. Yeah. Despite yung sasabihin, alam niyang may sasabihin ng tao. Pero yun. Anyway, congratulations po sa GMA. Ma'am Annette. Tita Annette. Tita Annette baka naman.
Charot! Paano mo maimbita naman sa Summer TV? Oo Kahit nga. doon lang kami sa labas mismo. Paglaruin niyo naman kami ng Family Feud kasamang SB19. Kahit magkahiwalay na kaming dalawa. Oo! Tayo yung baklang tatanungin pag di nahulaan ng mga contestant. Huwag naman ganun. Dapat tayo... May 5,000 daw. Hindi, doon tayo mas malaki yung 25,000. Kasi sa charity ibibigay ng SB19. Ihingin natin yung kalahati. Hindi na naman sila yung maglalaro eh. Hindi sa charity binibigay yung nandun. Hindi, Pero, may pag-charity. Meron sa kanila. Mm-mm. Yun. Anyway, so balik tayo sa ating episode. Ano nga to? eto na, Episode 7 ng ating sa podcast. of course, we can talk about the murder mystery. Pwede natin pag-usapan yan. Kaya nga lang, if you come to review the lyrics, it's more of ano talaga rin parang commentary rin siya. Yeah. Best, parang commentary siya ng mga people judging you, defining you, and at the same Sa time... totoo lang, the conversation on the X app was mostly about the music video but not the lyrics or the music itself. Yes. So ngayon, our podcast will revolve around the music itself, how we sought after yung kapag musika lang yung papakinggan mo at hindi mo iisipan yung envy. Of course, Bez. Maraming salamat po ulit sa aming sponsor for today, sa Ate Jackie. We love you, Ate Jackie. Ate Jackie for SB19. Thank you so much. Pero yun na, let's break it down. So Matthew, Bess, ano ang ating chika for today? First topic natin is when rumors spread. Whose story are you living? Alam mo, kanina nung binanggit ko sa ito, sabi mo, ay marami. So was there a time na parang na misunderstood ka and then pinanindigan mo na lang yung misunderstanding During college. Okay. You know, I came from a different partido from yours when we were in first year. But a lot of people were talking shit about me. And doon ko kasi na-realize na minsan may mga yung kwento is it's their version already. May mga bagay doon na dinagdagan na out of their emotions. So parang ako nagugulat na lang ako na may ganito ng take. Tapos hindi naman din naging confrontational, more on parang pinarinig, kinalat ng ganun. So, alam ko naman na nag-start yung friendship natin sa mutual evil. Yes, mutual evil na, sa tanong na gusto mo bang makaganti. Doon talaga kami nag-start ni Matthew maging, doon nagkakakita na kami, pero since may kaiba kami ng partido, we had a different set of friends. Pero yung set of friends, nagiging set of friends mo din kasi you needed that. At saka gala ako noon. Yes, yun din. Madami siyang interest, pero when it comes to the party, he has his loyalty until I transferred to their party. So, kumbaga ako, you just continue to live your life. Pero alam mo eventually, what I found out nung parang ang dami kong friends na hindi ko na nakakausap noon. You realize na sa isang flock of people, meron ka pa rin makakausap at magiging friend mo pa rin. Yun na yung parang mga naging constant na kausap ko na hindi sila nakikinig dun sa issue. Tapos, may mga time na pinag-uusapan namin, may mga time na hindi na rin, but they chose to see you for how you treat them and not what they heard. Which is, I'm so happy na nakilala ko yung mga taong yun kasi talagang lumagpas ako ng college. Pero hindi ko na rin sila gaano nakakasama when I became active sa student council. Yeah. Pero ako kasi, when I met Blake, sobrang daming nag-a-advise sa akin. Naku, wag yun si Blake. Ang dami-dami talagang sinasabi tungkol sa'yo. You had the reputation talaga. Pero of course, since may kailangan ako sa'yo nun, parang in-overlook ko na lang. Parang, okay, for as long as hindi naman ginagawa sa akin ni Blake yung mga paratang nyo, hindi ko pa siya huhusgahan. Kaya nakarelate ako kay Esnir Okay, ang dami nagsasabi tungkol na, sabi ni Esnir sa bahay ni Kuya, di ba? Ang daming bumubulong sa kanya na chuchuchu attitude tong si Mika sa lamangka. Yung chuchuchu, ang daming issue tong si Mika. Pero hanggat hindi sa kanya ginagawa yun personally, hindi niya i-judge yung taong yun. Yeah. Oo. Pero alam mo, may nagbulong sa akin din na parang your college friends are your temporary friends. Although you can find someone na talaga magiging kaibigan mo for life, most of na makakasama mo doon, temporary lang. Yeah. And it's true. So, eto lang naman, for our first subtopic, how do you stay true to yourself when others Pero ikaw, wait try lang. to define you? Anong chismis? May chismis bang kumalat sa'yo before? Yes! Anong chismis yan? Nabading daw ako. And it's true pala.
Ikaw na lang pala hindi Ako nakakaalam. na pala hindi nakakaalam. Pero marami kumbaga, pero kasi Lalo na sa politika, no? sa politika, pero in a personal level, parang wala naman akong sobrang maliban sa Jamming. sexuality ko. Yeah. Wala naman akong na-encounter noong panahong yun na. Although sa work, of course, madami daw na-i-intimidate sa akin at first. So they spread things? Or they talk ill behind your back? Wala naman masyado. Para mga boss ang nagagalit sa akin. Hindi yung mga, hindi, pero Kakapile mo yan ng travel authority. yes, hindi, pero talagang, ewan ko ba ha, yung sa akin kasi, sobrang naive ko to the point na parang, ganito, kuwari, ito, hindi makakarinig si Blake, kuwari nakakakita ako ng open na messenger. I could simply look up kung pinatraidor ako or may sinasabi behind my back. Lagi ako pag may choice ako, hindi ko babasahin yun. Ako, Kuwari yung mga taong minamanage ko, may GC sila na wala ako doon. May GC sila na wala ako. I support. poison ko na yan dati. So, hindi ko na siya inulit. Poison mo yun na babasahin mo yung mga conversation. As in, nung high school, nung college. So, Pag I realize what you do not know won't hurt you. Si Blake ganito, pa-text ako, hawakan niya yung phone mo. And in 10 seconds, nakuha na niya lahat yung info doon. So, he knows when you're talking behind his back. Pero ako, Before naman kasi parang I thought knowledge is power. knowledge is power. Pero I realized that sometimes knowledge is also a burden. Now, babalik ta rin ko lang ng kwentong to. Bakit hindi ako makapag-vlog in public? Bakit hindi ako makagawa ng content creation? Because hindi ko pa nga pinupost yung video, iniisip ko na kaagad yung magiging comment or judgment ng tao. Ginajudge ko na kaagad yung netizens. Kahit hindi ko pa So, isi-share ko lang sa content creation ko na naramdaman lahat to. Na parang, when they canceled us the first time and they were calling us as sexual predators, na parang masasamang tao tayo, ginajudge na tayo ng iba nating mga kasamahan sa fandom, just because we tumili tayo kay Justine. So, doon ako talaga nasaktan na parang pwede na tayo mag-stop at that time na parang mag-stop. Kaya nga lang, alam mo, may bumulong sa akin na, Matt, if you defined yourself dun sa tinatry nilang iba sa situation na yun, forever ka nilang maaalala as ganon. Alam mo namang wala kang ginawang masama. Alam mo naman na walang mali. Siyempre, may lang, as a fan, titili ka talaga kay Justine. Pero, wala, pinagpatuloy natin yun. Nag-live tayo. So, do you think it's worth explaining yourself every time? In that situation, do you think you had to explain? Hindi na dapat kasi nagpaliwanag sa atin yung mga subscribers natin Pero kung ikaw, had that situation not come, magpapaliwanag ka? At the right time. Yung kailangan timing is key. Kailangan humupa na yung emosyon kasi kahit anong pagpapaliwanag natin doon, hindi na tayo pinakikinggan. Yung, alam mo yung gabing yon, parang kahit anong sabihin mo, ibabato sa ipabalik Ganon katindi yung cancellation era na hindi ko i-wish sa lahat. Na kahit anong paliwanag mo, tingin nila sinungaling ka. 'Di ba? So, nung humupa, self-explanatory na pala ang lahat. Kaya nga ito yung topic dito. Kapag may rumors na nag-spread, do you need to make it right in that instant or hahayaan mo na lang na mag-evolve yung kwento? Ako, I usually am very confrontational about things. Yes, ikaw lalo. Kahit sa edad mo pa lang. Oo. 30 something ako. Di ba? Yun nga. Hindi, ako kasi, it would be better na, it would be better na dediretsuhin ko siya. Parang I go straight to the source na, what's your problem? Na parang, sinabi mo daw to, ganto ganyan. Kesa naman, ayoko kasi nung parinig sa Facebook Actually, may friend nga ako recently na parang tinapat ko siya. So, anong problem mo? Kasi I would rather, kasi ako mas okay lang sa akin na tuloy-tuloy yung friendship natin. Kahit hindi naman magiging dangerous, I can let it slide. Pero, if you think you have a problem with me, let me know. I will clarify it with you. Hindi yung sa iba mo, dinidiscuss yung problema natin. Tapos, apparently, pag sa ibang tao mo diniscuss, ang dami mong dagdag kwento, dagdag bawas, ganto ganyan. So, parang recently, yung experience ko, ang ginawa ko, pinuntahan ko yung pinagkikwentuhan niya. We met at one event, dinaretso ko doon, eto kasi yon, pinaliwanag ko yung side ko.
Tapos ay, si bakla gawa kwento talaga yan. So, doon ko na-realize na the problem is not with me. Yung siya yung may problem talaga. I would rather have it that way. Especially kung maayos naman yung pakikitungo ko doon sa tao. Parang, why would you speak shit? Nowadays kasi you need to speak out din eh. Di ba yung para napag-usapan natin yan, sometimes nagkakabuhay yung rumors eh. At sa paulit-ulit yung rumors na ikinakalat, nagiging totoo. Mahirap nang ma-wash away. Yeah. But of course, with that rumor sa ating second subtopic is yung you can be betrayed by the people very close to you. Sometimes kasi ito yung biggest pain eh. The biggest pain comes from those who you trust the most. Minsan family, close friends, and even partners. So, was there a time na fake pala yung pakikitungo nila sa'yo? You thought akala mo safe ka dun sa taong yon, and apparently, hindi pala. I know we never had this discussion. Ay! Go! Pero sige, tatawatin kita ha. Nitong, I never ask you, never kitang nakausap kasi yung isa lang nating friend. Remember, part ako ng lineup, third year to fourth year. Tatakbo akong vice president. What was your stand nung tinanggal ako sa lineup, di ba? What was your stand nung time na yon? Kasi hindi ikaw yung nag-decide nun eh. Kasi I think you were the incumbent. Kasi I almost backslid sa partido nun kasi parang buong taon binibuild nyo ako na ganito, na kaya kong tapatan si ganito, nag-build ako ng credentials ko, tapos biglang, hindi naman siya super last minute, pero parang ang naging kasi sa akin nun, ang naging pangombat is, humawak ako ng college. Yeah. Ito ha, so, hindi mo ba ako kinonfront about that? No, I don't. Si Hensi ang nag-confront sa akin. Ganyan dapat ang podcast, hindi yung planado. Okay, ganito yan. During that time, hoy, komprontahan to. So, pag nagsampigahan kami dito, paki-awat na lang. Hindi, during that time kasi, di ba, parang naselect ako na mag-head ng partido natin. So, apparently, yung magiging final decision ko ang masusunod. Whether patatakbuhin ka or hindi. So, of course, kung ako lang ang magde-decide based on our friendship, of course, ikaw na yan. Tatakbo ka na as vice president. Kaya nga lang, nakinig ako sa lahat ng advice. And during that time, ang talagang naging overwhelming na parang decision ko rin, after hearing every side, hindi ka talaga, mas maganda behind the scenes ka. Together with us. So, ako nag-decide noon. Alam ko ang decision mo na, alam kong for sure decision mo yun na humawak ako ng college. Yes. Oo. Pero, syempre, iba rin yung deliberation ko sa utak ko noon, di ba? Sabi nila, ito totoo ha, sabi nila, naku, yan si Blake, magre-rebellion yan sa atin. Sabi niya, may ganun ding angulo eh. Kung baga, pros and cons. May ganun naman talaga ang potential noon. Yes, magre-rebellion siya. Pero ako talaga, kumapit ako dun sa paniniwala na hindi ka magre-rebellion against me. Para mas kakampi pa rin talaga kita. Pinaghawakan ko naman yun, magtampo ka na, murahin mo na ako, or what. Pero meron talaga akong gut feel na, it's a hard decision to make because we're friends. Pero feeling ko that time mas mapapakinabangan ka namin kung behind the scenes ka magtatrabaho. Which is eventually talagang mas nagustuhan ko din naman. Siguro lang at that moment, actually hindi naman ikaw yung kinagagalitan ko noon, yung senior natin. Basta kung sino man siya. Oo, pero napaka-rewarding naman nung naging kapalit kasi umepal tayo sa lahat ng eepalan. Totoo din naman. Which is like, if you're going to test our friendship, iba talaga yung loyalty ko din sa kanya. So, he was right when he said na hindi yan na-aklas. He knows me. Well, totoo din naman yon. It's just that, nung time na yon, hindi naman ako nagalit sa'yo. Doon nga sa senior natin. Tapos ang kumausap lang sa akin nun, si Hensi, yung isa nating friend. So, sabi ko, parang di na kita tatanungin kasi parang feeling ko. Tapos parang more on, ang naging friendship natin nun was very transactional na, okay, Blake, hawakan mo to, update, ganto-ganto na lang. So, parang, you knew me well to the point na we'd rather work rather than talk about actually, ganito yung betrayal ha. Until now, kung for example, sa line of work ko ngayon, there are times na kapag kinukompronta ako ng boss ko, yung, alam mo yun, yung parang inambush ka, there are times you just need to save yourself eh.
Pero, kumbaga parang during that time, di ba, parang binigyan ako ng malaking responsibility na yun. Talagang tinanggap ko na meron talagang magagalit sa akin eh. Although people pleaser ako, nakaset na yung mode ko noon na talagang may magagalit, may mawawala, may mag-aaklas, may magre-rebellion. Pero, it's not really a bet. So, nagsusorry ako kung feeling mo talaga na betray ka, no? Hindi during naman, that hindi time. naman. Tsaka hindi nga sa'yo, kumaga, hindi ikaw yung tinignan ko noon. Tapos parang I'm glad din naman na everything worked out. Inambush lang talaga kita ngayon kasi mas okay na manginig ka. Tignan natin yung extemporaneous skills mo. Correct. Oy, pero ibabalik ko lang talaga sa work. Sometimes, kung wari, inambush ako ng boss ko. Ngayon, nafe-feel ko pag may mas mataas sa atin. May inambush ako. So, ang mode ko nun, iligtas ko yung sarili ko sa mga argument. Not necessarily meant na ma-highlight yung mga, alam mo yun, yung mga mediocre work ng iba. Kuwari, di ba? Yung, kilala mo na to kung sino, di ba? Pag kinumpronta ko during that time, ang mode ko, iligtas yung sarili ko. Ngayon, kung ang kinalabasan nun, meron akong sinisiraan, hindi yun ang intention ko. During that time, nagpapakatotoo ako, wala ako na-shield masyado, kundi ang sarili ko. You only said what was asked of you. Yes. So, kung mabubukelya yung mga incompetence nila doon, it's not my intention. Yeah. But it was during that time na pressured ka, 'di ba, to tell the truth. So, ewan ko, lumayo na tayo. Oo. Pero betrayal kasi. Betrayal. Yeah. Okay, pero ito in general speaking, masakit talaga mabetray ng... Yeah. Pero alam mo, eto, may nabasa ako dati, and pinagdadaanan ko to ngayon, di ba? Yung parang, alam mo, yung norm sa ating mga Pinoy talaga na very knitted tayo sa family. Nagiging topic natin to recently, di ba? For example, may mga kamag-anak ka. Minsan sila pa yung mas harsh sa'yo, mas judgmental sa'yo, mas tinitirada ka ng patalikod, 'di ba? Pero sila yung makikita mo sa celebrations mo, sa handaan sa reunion mo. Minsan talaga, pag narinig mo sa kanila, nakakasakit yun. And nararamdaman natin talaga na kapag kamag-anak mo pa yung pumuna sa traveling mo, mas masakit pala siya. Pero ngayon, nakabasa ako sa Reddit na parang, we will not judge you if you will cut off some of your toxic relatives for your peace of mind. Do you entertain that idea that darating talaga yung panahon na magkalimutan na kakat off kita if nade-drained ako sa'yo, if ang sama-sama mo sa amin? I don't know if you call that cutting off pero ako kasi intentionally hindi ko na sila hindi kasi siya cut off like unfriend or ano. Or what? Pero for me, it's just that hindi kita i-update, hindi kita i-message. This happened when my grandmother got diagnosed with COVID way back 2022. Mahal na mahal kasi siya ng mga relatives sa province. Pero kasi kami yung nandito, we were definitely bombarded ng mga as in yung pinaka na-hurt kami nun was, bakit pinapabayaan nyo? Anong ginagawa ninyo? Parang kami, hindi nyo nga alam yung sitwasyon dito. Ang hirap humanap ng ospital. Hindi ka rin makakaikot basta-basta kasi yung mga ospital sarado. So, kailangan mong tawagan. Pag tumawag ka, hindi ka rin naman ang negative naman yung responses na nakukuha mo. You know what I did? Hindi ko in-unfriend, hindi ko na-replyan. I restricted them sa Messenger. Kamusta yung relationship nyo ngayon? Wala na. Like, parang cut off siya. Or more muted. Hindi mo in-unfriend, minute mo na lang. Hindi ko in-unfriend. Or wala ka na lang amor. Siguro, it's still cut off in terms na I don't have any, paano ba? Wala akong interest na kausapin na kayo. Kasi parang, bakit ganun yung naging na pinapabayaan daw namin? So parang kami, we're doing everything here. Pero, you have to realize na, sa mga ganong sitwasyon, hindi pwedeng paralyze din ang ibang aspect ng buhay mo such as work. True. Pwede mong i-paralyze ang mga friendship mo. Hindi mo na ako lalabas, may sitwasyon kami sa bahay. Pero yung work mo, you can never ever disregard your work. True. Hindi din naman basta-basta pwedeng magpaalam. Especially, I was lead engagement nung time na yon. May mga events ako sa work na, kumbaga, kahit maintindihan nyo ng boss mo, kung meron talaga kayong deliverables ng time na yon, hindi talaga po pwede. So, parang, I was really multitasking, nasa cellphone ako. Yun lang pinaalam ko sa boss ko. Boss, papasok ako, pero I have to be on my phone all the time. Kasi we're really contacting hospitals. So, ang nangyari nun is, I really muted them, I restricted them, tapos, hinahide ko sila sa ano ko. I don't want to see them in my timeline.
Parang ganun. Oo. Kasi ako parang ngayon, not yet po ha, wala pa po akong kina-cut off, pero parang medyo nagiging welcoming sa akin na maaaring mangyari pala talaga yan in the future. Kasi sometimes, katulad mo nga, di ba, napagdaanan ko na yun yung travel thing. Bakit yan si Matt pa-travel, hindi na lang itulong? Bakit hindi na lang ipambili ng gamot ni ganito, ni ganyan? Ba't hindi na lang pag-aralin yung pinsan niya? May mga ganong chatter. And it really drains you so much, di ba? So parang, masakit pala yun pag galing mismo sa kamag-anak mo, di ba? But anyway, if nangyayari yan, di ba, ang sasabihin ko na lang talaga, parang you prioritize yung immediate family, even yourself first, before sila. Kasi kung pare-parehas mo silang pagbibigyan, hindi kayo aangat eh. Yeah. Diba? Pare-parehas kayong lulubog, bababa. Diba? Now, on our third subtopic is overthinking and the noise in your head. Have you ever felt like something's off? Like, sorry for the pero ito po talaga, like people are talking about you and suddenly yun yung iniisip mo. Naka-crowd ang utak ko sa ganyan sa previous work ko pag ako yung... Ito ba yung tinatawag tong invisible enemy? The saboteur, your inner saboteur. Yeah, pero this is more on specifically yung parang merong feeling mo talaga merong some parang pinagtutulungan ka behind your back. Yeah, it happens. Pero ako, what I do behind that is, sa utak ko, hindi ko siya pinapastress. But what I do is, I mentally strategize. Paano ko makaka-clear up to? Sino una kong lalapitan? How do I manipulate things na makakaano ko dito? Kumaga, malilinaw ko tong issue na to. So, that's what I always do. Tapos, yun. It's not unusual, especially sa ingay ko na talagang may makakabanggaan ka sa office. So ako, I know people in my place of work, especially sa previous work ko sa Google. I know people na parang kilala ko. So talagang ang ginagawa ko, I stay with my folks, talagang yung crowd ko, and then I let them be. Kasi, you know what? When people don't know you, ang imahe lang nila ang imahe mo lang sa isip nila is what they think of you. And then I let them be. Kasi eventually dun sa workplace namin magkakamit kami at some point. So pag nagkamit kami, tapos nabago ko yung thinking nila na hindi ako yung iniisip ninyo. Sabi ko, okay, hindi na ako na-stress na ipaliwanag sa inyo kung sino ako, nakita nyo na lang bigla. Oo. Now, there's a small chatter or yung mga bulong-bulong lang na parang may mga small comments about you. And then, do you ever feel like big attack yun? Kung ano may nag-comment sa atin. Ito, sige, may kikwento ko. Alam niyo, mayroon may confrontation to go. May kikwento ko sa'yo. Kwento mo muna. Meron kasi sa work ko dati, asaran lang namin, kasi while working, nanonood talaga kami. So, kami, magkarami yung mga ka-bay ko, magkakaugali na kami. Tapos kilala naman nila kung nagjo-joke. So, asaran ko yun, parang pagpasok ko sa place namin, work tayo. May isang grupo doon na feel nila na pinaparinggan ko daw sila. Tapos, sinumbong ako sa boss niya na nasa ibang site sa Taguig. So, parang ang nangyari doon, sabi ko, tapos kinausap ng boss, yung boss, to the point na may physical violence ng balak sa akin. Aatakihin daw ako, hampasin daw ako ng table, ganun. Sobrang feeling naman nila, na-attack sila doon. Oo, as in, asaran lang yun. Tapos, napaisip ako, sabi ko, hindi ba biroan lang natin yung work ito yung tayo? Pag ipupukol, bubukol. Oo. Which is, Matt, wala akong intention magparinig. As in, ako din naman guilty ako sa panonood. So, parang asaran lang yun na work time, may tinamaan. Ayun na nga. Tapos yun, nung pinag-confront kami, diniretso ko siya. Sabi ko, bakit mo kasi na-feel na ikaw yung At tapos, sabi nga ng boss ko, gusto mo bang kausapin? Yes. I would like to clear out everything. Tapos apparently, mali siya yung nag-sorry. So parang pinag-usapan nyo, kung hinayaan ko silang pag-usapan nila ako, but when the situation comes na we need to confront each other, I will clarify my name. If you still think about me like that, I let you be. Oh.
minsan talaga overthinking. Pero nag-overthink ako nun. Alam mo, naka-3 yosi ako ng isang baba. So, stress ko talaga nun. Ganun ako mag-overthink. That's my stress reliever talaga. Kausap ko yung boss ko, nag-overtime ako, nag-overbreak ako nun. Talaga nag-yosi ako sa baba. Sobrang stress ko nun na parang, sabi ko, shit. Kasi I had no ill intention towards anyone. As in, asaran lang talaga yun plainly. I was so surprised that they took it negatively. Tapos, nung ka-chat ko pa yung isa kong friend, tinitignan pala nila yung reaction ko. Nasa kabilang, nandoon pa sila, nagkasabay kasi kami ng shift. Tapos napagano'n ako. Sabi ko, ito pala yung mga yun ha. Ginawa ko, tumawa ko ng tumawa. Para kung baliw na tawa ko ng tawa doon sa desk ko, just to irritate them. Pero yun, it's never unavoidable that people would talk about you. And people would have a different perception of you. And then, you just let them be. Yeah nga eh. Sometimes, yung ito, isa-share ko lang to be relatable to our channel. Sometimes, kahit 10 positive comments, ang Negative. makakadiskaril sa'yo. Yung negative yung negative yung mapapansin mo eh. Oo. Ay, hindi kinumentang kita. Oo. Hindi, naano lang ako kasi may mga dumaan po mga motor. Ay, sorry Ken. May mga dumaang mga motor po dito na nagpapaingay ng motor. Anyway, yun, di ba? 10 good things about our channel, our podcast, our topic. And then one comment, makakadiskaril sa atin. Talagang medyo yung wala sa hulog yung comment. Oo nga, mas madalas pa natin pag-usapan yung negative comments eh. Oo, pero mag-comment naman po kayo pag validation yan, nababasa po namin yan. Pero do you remember the time na walang nanonood sa atin? Yeah. Ang pangako natin sa atin noon, lahat na magko-comment dapat Replyan namin. Ngayon, dumating na yung time, hindi na natin Actually, makomentan dumating lahat. pa ako sa point na inaaya ko yung friends ko, mag-comment kayo, sabihin nyo ang ganda ko. Parang napuno ata yung video ng ganda ni Blake. So, ang akin na, ang lesson ko nun, there's really this power when it comes to words. Yeah. Na kahit sa mga artistang binabash natin, most of the time, alam natin, libo-libo yung nag-comment sa kanila negatively, sa GMA Gala, 'di ba? May mga comments yan. Pero, hindi talaga mawawala yung possibility na isang masamang comment mo, mapupull down yung emotions mo. But, to be fair, the positive comments, we still read them and they never go unnoticed. Kumaga, ang nangyayari lang sa amin is kahit papaano yung mga positive comments, I still look at them. Uy, tama kayo, ang ganda-ganda ng ganito nyo. It still makes me feel good na nakakagaan siya ng pakiramdam. We may not talk about it kasi kumaga maraming positive, but it definitely helps. Actually, when we tell you to comment sa videos namin, it's not, well, number one, honestly, hindi sa pagiging impokrita, it's for engagement. Tumataas kasi yung nasa surface lalo yung video natin when people are talking about it eh. Pero, yung mga positive comments, kumaga, it still makes your day brighter. Parang ganon. Hindi ko rin naman i-disregard yun. na-validate, na-affirm yung purpose ng paggawa natin ng video. So, parang, it's also a thing na we know what to, kumaga, what lane to stay on when we're doing something, when we're reacting, ganito, okay, kailangan pala more on ganito. Kasi, kumaga, we become strategic with what to do, what the people like. Parang ganon. Oo. Anyway, now, just to give an advice, what's your go-to ways to protect your peace? Ako, wait, ganito ha. Sa friendship natin, siguro, since inambush mo ko kanina, alam ko kasi yung iyong natural, para bang antibiotic, parang bayot ka talaga. Hindi, meron kang natural response sa mga bagay. So there are times, kunwari, ako yung parang hindi naman talaga siya pamumuna. Parang, alam mo ito, pag nag-travel tayo, di ba? Saan ka nang galing? Uy, ito naman, ang galing lang. Yun ang iyong natural response sa mga bagay. Sometimes, parang may tanong lang ako, nafe-feel mo, attack. Oo. So, pero sa akin lang ang pananaw ko lang talaga, ay, ganun ka naman na talaga. Ganun na talaga si Blake. So, if you needed hours, days, or even minsan weeks na parang to recalibrate yourself. Yung may mga ganun, imagining the worst or yung natural response mo sa mga bagay. So, how do you eventually find your peace? Ito, actually, may sagot ako dyan. Nung nabasa ko, ito commonly ginagawa ko. Actually, hindi mo ata alam to. Pero nakakaalam nito is yung close friend ko dun sa company ko 4 years ago or 5 years ago.
yung mga inasal dyan sa Ever, kumakain ako mag-isa dyan. As in, tapos, I eat alone. Pero yung mga inasal na yun specifically, tapos nagkakamay ako, sobrang nare-relax ako, doon ako nanonood. Go to place mo yun. Go to place. Oh my God. For the recent times, siguro mga 2 years na ako din nakapunta. Mga 1 year to 2 years na. Pero happy place ko yun. Hindi ko alam anong merong comfort doon. Yes, may mga Pero ganyan. ano ko siya, parang happy place ko kasi sobrang crowded ng area na yun. The mall na malapit dito is sobrang crowded. But, yung place na yun is, nakaka-find ako ng tahimik na walang nakakapansin sa akin. Nanonood lang ako, tapos minsan nag-observe lang ako ng mga tao. I stay there for an hour. Biro mo 1 oras ako kumakain. Kaya nga sinasabi nilang, if you can go outside to eat by yourself, kumbaga, you're good na kaya mong mag-isa. Which is ginagawa ko talaga. As in, hindi ko itatago yan. Before, sobra akong gala. Kilala mo ako po yung kaibigan na kailangan mo magpa-schedule. Kasi yung kagalaan ko iba dati. Yes. Hindi ako homebody before the pandemic. Every Friday night, kailangan may lakad ako. At nare-recruit ko kayo minsan pumarty, pumunta ng beach. Ganun po ako ka-outgoing before. Pag Friday night at walang nagyaya sa akin, nagsaspiral down ako. Parang feeling ko, galit na ba sa akin lahat ng tao? Wala na ba akong kaibigan? Tapos ini-imagine ko na yung worst, I'll be living alone, mag-isa na lang ako. Alam mo, doon nagsimula yung Matthew na kumakain mag-isa. Takot ako makitang mag-isa. Pag nakita ko ng tao sa mall na kumakain mag-isa, parang nanginginig ako. Parang, ba't mag-isa ka, Matt? So, wala ka kasama dyan sa mga inasal. Pero you know what? Therapeutic pala minsan. Yeah, sobra. Kumain mag-isa. Subukan niyo po yun, no? Hindi niyo kailangan ng companion. Pero ako, wala kang specific place. Meron ako specific place, McDonald's. Doon sa may tapat? Hindi. Ang McDonald's ko sa SM Manila. Ang layo Pero Oo. kung doon naman kasi talaga yung comfort mo. After nun, syempre, medyo ang hirap na ng travel, yung pagsakay ng jeep. Ang comfort place ko is to do grocery. Mag-isa. Yeah. Ako din. Tapos, ito na, dahil nga SB19 noon, na-addict din ako after ko mag-grocery. Ang talagang pabuya ko dahil nag-grocery ako na mga kailangan sa bahay, Dunkin Donut. Oh. So, may mga ganun. Tapos now, you travel alone. Yeah, I travel alone. Dahil nga may budget na tayo aside from McDonald's. Well, nakakaipon-ipon tayo. Traveling alone din is therapeutic. Yeah, traveling alone is therapeutic but na-realize ko hindi siya for me. I have experienced traveling alone, pero takot kasi ako matatakotin ako sobra. So pag mag-isa ako sa kwarto, parang minsan hihintay ko magkaroon ng araw bago ako matulog. Para lang yung people na alam ko may nakasurround sa akin. Pero, yeah, I agree with grocery. Nagiging hobby ko yung pag-grocery. Kasi, honestly, siguro ito sentimental siya. Kasi wala naman kaming, kumbaga, I grew up with my lola, hindi kami parating nag-grocery. So parang ngayon, nagagawa ko na siya. Dati kasi, alam mo, pag hindi tayo marami yung budget, kung ano yung bibilhin ngayon, lulutuin. Oo. Lulutuin ka. Kailangan lang. Hindi ka na mag-stock. Yeah. Katulad ng modern nanay na ang dami-daming stock. True. Pero ako parang minsan, kapag may budget, talagang bibili ka ng kung anik-anik. Minsan nga, hindi mo naman kailangan talaga. Pero parang it's nice to have na hindi na, parang nakakatuwang may ganito ka din. Ay, atake. Parang ganun. It's parang yung minsan yung go-to ways natin, massage. Actually, masakit na naman katawan mo ngayon. So, alam ko naman gusto mo magpamasahe. Kanina dumating ako na susuka-suka pa ako. Anyway, pag yung mga ganyan, ito yung ima-advise natin. Pwede daw, pag anxiety, mag-cold shower ka daw. Mag-shower ka daw, mag-overthink Well, siguro iba-iba lang ng atake. Correct. Pero kumbaga, you have a lot of ways. Find your happy place to protect your peace. Okay, now, thank you so much for listening to our podcast, di ba? And, what is our next topic next week? I want you, so please send in your stories. Kahit ano pa yan, pero anonymous na lang kayo. The first R18 episode of this season. Yes, R18 ito. So send in your mga kwentong pang R18 at babasahin namin yan. Ito lang ha, may kwento lang. Yun nga, yung every daw station ng MRT, meron siyang
adventure. So baka Si tapatan Mama. niyo Oo, yun. tapatan niyo yung mga kwento. So, we'll be opening up, ngayong naririnig niyo siya, we'll be opening up a form in our membership page. Anonymous, i-share Send niyo it din. anonymous. Pero kung matapang kayo, i-send niyo yung pangalan niyo. Oo, yung wildest kwento. Wildest Pag-usapan natin kwento, yun. yes. Always remember, you can use this content, including this podcast, as your white noise. Pwede niyo po kami pakinggan habang ginagawa niyo tong ikikwento niyo next episode. Wala. Oo, kung ano man ang amats yung susuportahan namin yan, isama niyo kami sa araw niyo. By the way, thank you, Tita Nonina. Team Florida. The home state of Trump. Yes. I'm sorry. Okay. Anyway, thank you very much for tuning in. I'm your sugar spice and sometimes nice. My name's Blake. And this is Matt. Thank you so much. If you want to support this channel, lahat po nasa video description. Bye!